Isa-isahin po natin ang solusyon ng ating pamahalaan sa mga sunod-sunod at napakaraming problema po ng ating bansa. Ito po yung solusyon ng mga idol ng taga-kabilang kubol. Mataas po yung presyo ng bigas, ang sabi po, mag-diet at kumain po ng kamote. Mataas po ang utang ng bansa, ang sabi po ng isang senador, ay magparami po tayo ng populasyon, mag-anak ng mag-anak at nang tayo po'y dumami. Ano po, para daw po bumaba ang debt per capita. Naalala ko noon na mataas ang presyo ng sibuyas, ang solusyon ng mga taga-kabilang kubol ay gumamit ng magic sarap. Kung di rin ako nagkakamali, meron din pong nagmungkahi mula sa pamahalaan na kapag traffic, dahil sobra po ang traffic sa bansa natin, kapag traffic daw po, na-stuck tayo sa traffic, ay mag-work from car. Sa loob daw po ng car tayo magtrabaho. Yan po yung mga solusyon nila. Sa akin pong opinion, yung mga ganyang solusyon ay napakababaw at hindi nagme-make sense. Kagaya halimbawa nung padamihin ng populasyon para bumaba ang debt per capita. Yes, maaaring bumaba ang debt per capita dahil pag hinati-hati mo nga naman ang utang ng bansa sa bilang ng populasyon, liliit po ang hatian. Pero hindi naman po bababa ang halaga ng utang. Ganun pa din at maaari pang tumaas. Ang problema, pag pinadami po ang populasyon, malaki po ang chance na mas lumaganap ang poverty. Dahil ang mga bagong anak na sanggol, pagdating pa ng edad na 20 or 20 plus, saka pa lang sila magtatrabaho, saka pa lang sila magkakaroon ng kakayahang makapagbayad ng buwis. So sa mga panahon na hindi sila nagtatrabaho, pabigat pa po sila sa kanilang pamilya, sa mga magulang, at burden pa sila ng gobyerno. So hindi po uubra yung suggestion ni Senator Bato na padamihin ang tao o ang populasyon para bumaba ang debt per capita. Yes, maaari bumaba ang debt per capita, pero hindi po bababa ang utang ng bansa. At mas lalong mahihirapan ng gobyerno dahil mas madami ang magiging pasanin nila. Ang mga tao na hindi kaya magpagamot sa mga private hospital ay sa public hospital magpapagamot. Sino gumagastos? Ang gobyerno. Ang mga taong hindi kaya magpa-aral sa mga private school, sa mga public school nag-aaral. Sino gumagastos? Ang gobyerno. So, hindi po tama ang ganong suggestion. Ano po? Mas lalong lalaganap ang poverty pag mas maraming populasyon at mas malaki ang chance na lumaki ang utang. Kaya, hindi nagme-make sense, no? Yung suggestion ni Senator Bato at hindi po talaga uubre yun. Maling-mali po, ano? Kaya talagang hindi mo na alam kung mapipikon ka ba or matatawa ka doon sa balitang iyon. Ano po? Ngayon, yung kamote, yung suggestion na kamote at mag-diet, talagang at this point, kailangan talaga yung mga tao na yung mag-a-adjust, no, sa nangyayari sa atin. Grabe. Dumating na tayo sa time na tayo na talaga yung mag-a-adjust. Kamote na ang kakainin natin at magda-diet na tayo dahil meron po tayong rice shortage at mataas po ang presyo ng bigas, no. So, ano nangyari dun sa golden age? Ano nangyari dun sa golden rice era na binida nung last admin? Alam ko, narinig ko to sa kanila, no? Kung ako nagkakamali. Tapos ngayon, kasalukuyang admin. Ano nang nangyari sa golden age, no? Ganito ba yung golden age? Matatandaan na during sa time ng tatay ni BBM, dumating tayo sa point na hinahaluan na natin ng mais ang bigas dahil meron din pong rice shortage. Ngayon naman, ang suggestion ay kumain ng kamote. Hindi na po ako magtataka kung after 20 years, meron na naman po magpapakalat ng balita or fake news na golden age ng panahon natin ngayon, ano. After 20 years or 10 years, meron na naman po magde-distort at magde-deny ng totoong nangyari sa history. Nakakalungkot pero ito na po yung realidad natin. Hindi po tayo umuusad, paurong po tayo. At talaga namang yung mga suggestion ng ating mga pinuno ay hindi mo alam kung nakakapikon or nakakatawa, no? So yun lamang po ang aking gustong i-share sa inyo dyan. Ano po masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Ilagay nyo lang po sa comment section below at pakilike po ng video natin at magkita-kita po tayo sa susunod. Salamat po.